Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ngayong araw na Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Jehaini Jaira Hernandez, ang former Miss Teen International Grand Winner and Sparkle GMA7 Artist 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga sa ating lahat. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PCAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 27 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasamsam sa Zamboanga City. Lalaki arestado sa pananaksak sa Laila, Bohol. At kauna-una ang kaso ng MDB for EN Pinaka sa Pilipinas, natuklasan sa Puerto Princesa City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Umabot sa tinatayang 14 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga sa lalawigan ng Camarines Norte, kung saan 2 kilalang high-value target ang naaresto. Ang nasabing operasyon ay malinaw na patunay ng kanilang walang sawang kampanya upang sugpuin ang iligal na droga sa rehiyon ng Bicol. Patrolwoman Vanessa Sol sa report. Ng kapulisan ang 2 tulak ng iligal na droga sa matagumpay na buy-bust operation dakong 10:00 ng gabi nito lamang 17 ng Agosto taong kasalukuyan sa Purok 2, Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Kinilala ang mga sospek na sina alias Junior, 38 taong gulang, binata, chef at residente ng Purok 4, Barangay Ginakutan, Vinsons, Camarines Norte, at alias Berto, 41 taong gulang, may asawa, residente ng Purok 1, Barangay San Francisco, Labo, Camarines Norte. Nakumpiska mula sa mga sospek ang iba't ibang ebidensya, kabilang ang isang orange eco bag na may lamang isang medium size na sachet ng hinihinalang shabu, isang black sling bag na may laman ng wallet, ID at isang brown envelope na naglalaman ng isang 500 peso buy-bust money, 19 na pirasong peking 500, mahigit 300 na pirasong peking 1,000 budel money at isang black plastic na nabalutan ng packaging tape na may 2 malaking sachet ng shabu, isang black backpack na may plastic container na naglalaman ng isang malaking sachet ng hinihinalang shabu at isang sasakyan. Tinatayang nasa 260 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may katumbas na halagang 14 na milyong piso.
Sa kasalukuyan, nasa kustodiyan sila ng Daet Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Accordingly, dun sa intelligence natin, these people were from Labo and matagal na rin kasi itong tinitingnan ng mga intelligence operatives natin. And meron ng mga attempts sila na deliver dito prior and hindi lang talaga nag-check-one. But this time, na-check-one sila ng mga operatiba natin. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Naaresto ang isang lalaki matapos arestuhin ng Bacoor City Police dahil sa pagbabanta gamit ang isang improvised firearm o sumpak. Magbabalita dyan si Patrolwoman Priscel May Urbano. Naaresto ng mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station ang isang lalaki matapos na magbanta gamit ang improvised firearms o sumpak sa Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite nito lamang 17 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 18 taong gulang, butcher at residente ng naturang lugar. Ayon sa investigasyon, bandang alas 9 ng gabi ng nasabing araw, naghihintay ng bus ang biktima sa Longos, Barangay Zapote 3 nang bigla umanong lumapit ang suspect at tinutukan siya ng sumpak habang nagsisigaw ng pagbabanta. Dahil sa takot, hindi na lamang lumaban ang biktima at agad namang tumakas ang suspect. Matapos ang insidente, agad na inulat ng biktima ang pangyayari sa barangay na kaagad namang ipinaabot sa Bacoor Component City Police Station. Sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis, nadakip ang suspect at nakumpiska sa kanyang pagmamay-ari ang sumpak na kargado ng isang bala. Samantala, inihanda na ang mga kaukulang dokumento laban sa suspect na mahaharap sa kasong grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Isang makasaysayang kaso ng iligal na droga ang natuklasan sa lungsod ng Puerto Princesa matapos masabat ng mga otoridad ang kauna-unahang dokumentadong insidente ng paggamit ng MDB-4EN Pinaka sa Pilipinas. Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile sa report. Ugnay ng matagumpay na operasyon ng Puerto Princesa City Police Office noong Agosto 11, 5 kabataan ang naaresto matapos mahuli sa isang buy-bust operation sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Nakumpiska sa mga suspect ang mga sachet ng pinaghinalaang marijuana at iba't ibang anyo ng synthetic cannabinoid. Kinumpirma ng Philippine National Police Forensic Group na kabilang sa mga nakumpiskang substansya ang MDMB-4N Pinaka, isang mapanganib na uri ng synthetic cannabinoid na unang beses pa lamang natuklasan sa Pilipinas. Ang MDMB-4N Pinaka po is a controlled substance under Republic Act 9165. Ito po ay synthetic cannabinoid under the family of cannabis or marijuana. What was discovered dun po sa Puerto Princesa, dito po nakita po, unang na-discover actually credit to Puerto Princesa City Forensic Unit under the leadership of Police Lieutenant Colonel Rafi Rojas and of course our forensic chemist, Police Captain Ardos Mangao. This synthetic cannabinoid was discovered locally. Nagbigay din ng babala ang RFU Mimaropa sa masamang dulot ng synthetic cannabinoid sa ating kalusugan. This MDMB-4N Pinaka, or sinasabi nga natin street name Tuklaw, is a very dangerous drug. In fact po, may mga pag-aaral po, a single puff po ng Tuklaw na yan po is 69 times more toxic po than the regular THC or marijuana po.
So ito pong na-discover po na recent event na 3 individual manifesting seizure or convulsion, makikita po natin doon ang effect nun. And based on report, only on few pups po nangisay po sila or nagkaroon ng seizure. Again, hindi lang po yun ang bad effect. There are studies na meron, it can even cause death din po. Your forensic group, under the strong leadership of our acting director, Police Brigadier General Danilo A. Bacas, he commanded a so-called conference about this newly discovered synthetic cannabinoid. In fact, one of his directives is really to spread the information sa lower ranks and especially sa lower units especially sa public po through different platforms. Rest assured na ang inyong forensic group po will always be strong and will be faithful in its mandate to find truth and justice through science. So again, mabuhay po ang RFU4B, mabuhay po ang forensic group, at mabuhay po ang bagong Pilipinas po. Ang matagumpay na operasyong ito ay isang patunay na mas pinaigting pa ng kapulisan ang kanilang sinumpaang tungkulin upang masiguro na dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Cawile, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cawile. Isang mag-live-in partner ang arestado ng kapulisan sa ikinasang bypass operation sa Arengay, La Union, kung saan nakumpiska rin ang mahigit 30,000 pisong halaga ng shabu. Nakatutok dyan si Corporal J.R. Delmendo. Ang dalawang mag-live-in partners ay sinagawang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Arengay Municipal Police Station bandang alas 12:55 na madaling araw noong Agosto 19, 2025 sa Barangay San Benito Norte, Arengay, La Union. Kinilala mga suspect na isang 59 anyos na lalaki, dating driver ng bus, at isang 43 anyos na babae, isang kasambahay. Kapwa sila residente ng San Carlos, Pangasinan. Naaresto sila matapos bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover na pulis. Narekobre mula sa kanila ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 5 gramo at may kabuuang halagang 34,000 pesos. Bukod sa droga, nakumpiska rin ang 2 cellphone, 10 piraso ng 1,000 peso bill budol money na ginamit bilang buy-bust money at isang motorsiklo. Naharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa sa ilalim sa forensic analysis ang mga nakumpiskang droga para sa karagdagang ebidensya. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Delmendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa ikinasang bypass operation ng Bataan PNP, isang mag-ina ang naaresto sa barangay Kataning, Hermosa matapos makumpiskahan ng iligal na droga at baril na may kabuuang halagang mahigit 2 milyong piso. Patrolwoman Gilly Peña sa report. Na naaresto ng mga operatiba ng Bataan PNP ang mag-ina na nahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at isang iligal na baril sa kinasang bypass operation sa barangay Kataning, Hermosa, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang mga naarestong suspect na sina alias Mona, 60 anyos, at kanyang anak na si alias Omar, 30 anyos, kapwa residente ng Barangay Apollo, Orani, Bataan. Ayon sa ulat, ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng Hermosa Municipal Police Station, Bataan Provincial Drug Enforcement Unit, Bataan Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Regional Office 3, ang bypass operation matapos makumpirma ang ilegal na gawain ng mga suspect. Nasamsam mula sa kanila ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ibinenta sa isang pusher buyer kapalit ng 4,000 pesos na mark money. Sa isinagawang protective search, na-recover mula kay alias Mona ang 2 malalaking knot-tied plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 305 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 2,074,000 pesos. Samantala, nakumpiska naman mula kay Omar ang isang caliber 38 revolver.
Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala si alias Omar ay nahaharap din sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Hermosa MPS ang mga nahuling suspect. Binigyang diin ng Bataan PNP na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad sa buong lalawigan, alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang kilos na maaaring makatulong sa paglaban sa krimen at iligal na droga sa komunidad. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Julie Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. 3 individual na sangkot sa pang-hold up ang nasakote ng mga operatiba ng Southern Police District sa Taguig City. Ang report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Nasakote ng mga operatiba ng Southern Police District ang 3 lalaking sospek na sangkot sa pang-hold up sa isinagawang spot operation sa C5 Road Tunnel Market sa Taguig City. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Wally, 20 anyos, alias Judel, 31 anyos at alias Mark, 20 anyos. Nakumpiska mula sa mga sospek ang nakaw na cellphone, patalim, motorsiklo at iba pang gamit sa krimen. Nakatakas naman si alias Renzo na kasamahan ng 3 na patuloy na tinutugis ng pulisya. Dinala naman ang mga sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng District Special Operation Unit para sa dokumentasyon at sasampahan sila ng kaukulang kaso. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nagpakitang gila sa mabilis at maagap na aksyon ang 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company matapos silang rumesponde sa isang aksidente sa bayan ng Asipulo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Melba Langbis. Gandang gawain ang ipinakita ng mga tauhan ng 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company, katuwang ang mga tauhan ng Asipulo Municipal Police Station sa isang vehicular accident na naganap sa barangay Amduntog, Asipulo, Ifugao, kamakailan lamang. Ayon sa paunang ulat, isang sasakyan ang nawalan umano ng kontrol habang binabagtas ang kalsada na nagresulta sa pagbaliktad nito. Sa pagtutulungan at agarang aksyon ng mga nasabing grupo, agad na naibigay ang tulong sa pag-secure ng area at sa driver. Tulong-tulong ang mga grupo sa pagbuhat sa mga sako-sakong karga ng nasabing sasakyan sa gilid ng kalsada upang hindi makagambala sa daloy ng trapiko. Ipinamalas ng mga nasabing tauhan ang mabilis na pagtugon, malasakit at pagtutulungan na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa oras ng pangangailangan. Muli na namang pinaalalahanan ng 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company ang publiko na sundin ang Blue Baguettes checklist bago bumiyahe. Ang pagsunod sa Blue Baguettes ay malaking hakbang upang maiwasan ang aksidente, masigurong maayos ang kondisyon ng sasakyan at mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa daan. Patuloy na nananawagan ang PNP sa kooperasyon ng komunidad upang maging ligtas at mapayapa ang bawat biyahe. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang dating kasapi ng underground mass organization ang tuluyang nagpasya na talikuran ang kilusan at muling yakapin ang pamahalaan matapos itong magbalik loob sa mga otoridad sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samar. Kusa itong lumapit ang mga individual sa mga tauhan ng PNP at lokal na pamahalaan upang magpahayag ng pagsuko at hangarin na mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya.
Patrolwoman Maria Elena Singian sa balita. Kikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng underground mass organization sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8, 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit at PNP Intelligence Group Internal Security Operation Division. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendere ay nasa kustudiya ng 801st Maneuver Company RMFB 8 para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng UGMO ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Walang kawala sa batas ang suspect na may kasong pananaksak sa Lila, Bohol matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Lila Municipal Police Station sa naturang lugar. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Arestado ng kapulisan ng Lila ang sospek na sangkot sa pananaksak at pagpatay sa lalaking biktima sa Purok 2 Cogon, Lila, Bohol noong ika-17 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Ray Olar, officer in charge ng Lila Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang sospek na si Glenn, 46 anyos, na residente ng naturang lugar. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 10:20 ng gabi nang makatanggap ng tawag ukol sa insidente, pauwi umano galing sa inuman ang biktimang si Crisologo at ang kasama nitong si Arvin. Nang mapadaan sila sa bahay ng sospek ay dali-dali itong kumuha ng itak. Walang kaabog-abog na hinabol ng sospek si Arvin, ngunit ito ay nakatakas. Kung kaya, kinumpronta nito ang biktimang si Crisologo. Sinubukan pang manglaban ng biktima gamit ang kawayan, ngunit ayaw pawat ng sospek sa pananaksak na naging dahilan ng pagbagsak ng biktima sa lupa. Kaagad na isinugol sa pinakamalapit na paggamutan ng biktima, ngunit idiniklara itong dead upon arrival. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa maagang pagtawag sa ating kapulisan at nagresulta sa madaling pag-aresto ng sospek sa kasong pagpatay o murder. Ito rin po ang resulta ng pinaigting na 5-minute response policy ng ating Chief PNP na si Police General Nicholas Torre III. Ito po ang standard na oras para sa ating mga kapulisan para mag-responde at dumating sa crime scene sa panahon ng emergency pagkatapos makatanggap ng tawag galing sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sa pagdating po ng ating pulis sa lugar, ang suspek po ay patungo ng lalayas pero siya po ay naabutan ng ating mga kapulisan na mabilis na nagresponde at agad siyang naaresto. Nakuha rin po sa lugar ang itak na ginamit sa pagsaksak ng biktima. Para sa ating mga kababayan, ang inyong seguridad at kaligtasan ang aming pangunahing layunin at huwag kayong magdalawang isip na tumawag sa ating kapulisan para sa inyong kaligtasan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang malaking tagumpay laban sa illegal na droga ang naitala matapos masamsam ng pinagsanib na puwersa ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang tinatayang 27 milyong halaga ng shabu sa isang kinasang bypass operation sa lungsod na ito. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad at haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magbabalita dyan si Patrolwoman Luis Marie Conte.
ang tinatayang 27 milyong halaga ng shabu sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga del Sur. Katuwang ang PIDEA Zamboanga City Office, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Marine Battalion Landing Team Task Force Zamboanga, Regional Mobile Force Battalion 9, Zamboanga City Police Station 11, at Counterintelligence Unit ng AFP sa isang high-value individual sa Mayor Haldon Street, Barangay Canilar, Zamboanga City. Nito lamang ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Agent Cesario C. Judilla Jr., Provincial Officer ng PIDEA Zamboanga del Sur, ang suspect na si alias Badri, 52 taong gulang, isang negosyante at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Nakumpiska sa suspect ang 4 na vacuum-sealed packs na hinihinalang shabu na may bigat na 4,000 gramo at nagkakahalaga ng 27 million pesos na nakalagay sa Chinese tea packaging na may tatak na Guanyin Wang na karaniwang ginagamit ng mga international drug smuggling syndicates. Bukod dito, nakuha rin sa operasyon ng isang Nissan Navara, budol money na may kasamang tunay na 1,000 bills, ilang cellphone, isang national ID at iba pang mahalagang ebidensya. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayang nagkasala ito. Ang mga nakumpiskang ebidensya at ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PIDEA Zamboanga City Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon na ito ay isa na namang malaking tagumpay para sa PIDEA Regional Office 9 sa kanilang walang humpay na kampanya laban sa mga sindikato ng droga at pagsupil ng mga high-value target sa Western Mindanao. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Isang lalaki ang naaresto at tinatayang mahigit 3 milyong halaga ng shabu ang nasamsam matapos ang matagumpay na operasyon ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit ng Bangsamoro Autonomous Region sa Lanao del Sur. Patrolwoman Mary Chris Algabre sa balita. Nasabak ang mahigit 3 milyong halaga ng shabu mula sa isang drug pusher sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit sa Barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur. Nito lamang ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Joel Lebrelia, Chief Regional Drug Enforcement Unit BAR, ang suspect na si alias Mads, 34 anyos, isang magsasaka na residente ng Barangay East, Kilikili, Wao, Lanao del Sur. Naging matagumpay ang naturang operasyon dahil sa pinagsanib pwersa ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit BAR at Wao Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakasabat ng mga ebidensya. Nakuha ng mga operatiba mula sa suspect ang isang piraso ng plastic sachet na naglalaman ng illegal na droga na may timbang na 460 gramo na nagkakalagang 3,128,000 pesos, 1,000 peso bill at 499 na pirasong tig 1,000 pekeng pera na ginamit bilang buy-bust money at 2 ID. Hawak na ngayon ng PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Lanao del Sur PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Bagsak sa kamay ng batas ang isang high-value target matapos mahulihan ng tinatayang mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang high-value target sa ikinasang joint buy-bust operation ng PIDEA 10 at mga operatiba ng Cagayan de Oro City PNP sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Anjo, 51 taong gulang, lalaki, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang mga pakete ng hininalang shabu na may bigat na 100 gramo at may standard drug price na 680,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Vanessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Walang kawala sa mga otoridad ang isang most wanted person sa bayan ng Polomolok matapos isilbi ng kapulisan ang warrant of arrest kaugnay sa kasong karnaping. Ibabalita yan ni Patrolwoman Ara Cassandra Concod. Arestado ng mga otoridad ang isang most wanted person sa antas ng municipal sa gawang operasyon sa Barangay Sumbakil, Polomolok, South Cotabato, dakong 1:30 ng hapon. Kinilala ang suspect na si Alice Saddam, 24 taong gulang, may asawa, residente na nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Polomolok Municipal Police Station, naaresto si Saddam sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong carnapping with violence against or intimidation of person na walang rekomendadong piyansa. Patuloy ang PNP sa maigting na kampanya laban sa mga kriminal at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang yung PNN Correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. At para sa huling balita upang labanan ang paglaganap ng maling impormasyon sa social media at iba pang plataforma, nagsasagawa ang Police Regional Office 11 ng isang Anti-Fake News Consultative Forum sa lungsod ng Davao. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Nitong Agosto 19, ang Anti-Fake News Consultative Forum na pinangunahan ng Police Regional Office 11 sa Camp Sergeant Quintin Emercido, Davao City. Layunin ng forum na pagtibayin ang ugnayan ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno, kasundaluhan at media sa pagtugon sa lumalalang isyu ng fake news at cybercrime. Dumalo sa nasabing forum ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation, 10th Infantry Division ng Philippine Army, Davao Security and Press Corps at mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang pagkakaroon ng bukas ng konsultasyon at diskusyon ay nagbibigay daan upang maibabahagi ng bawat sektor ang kani-kanilang karanasan, pananaw at hamon na kinakaharap sa usapin ng maling impormasyon. 3 pangunahing paksa ang tinalakay sa forum: media and information literacy, ethical information sharing, at ang mga hamon sa cybercrime investigation. Binigyang diin sa diskusyon ang kahalagahan ng pagpalaganap ng tamang impormasyon sa panahon ng digital age, kung saan mabilis kumakalat ang maling balita sa social media. Ang nasabing forum ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng Police Regional Office 11 upang suportahan ang kampanya ng pambansang pamahalaan laban sa maling impormasyon at cybercrime. Inaasahang magpatuloy ang ganitong mga kooperasyon upang mapanatili ang kaayusan at katotohanan sa pagpabahagi ng impormasyon sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman June Marie Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Police News Network. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at syempre, nagpapasalamat din po kami sa ating guest co-host ngayong araw na si Ms. Jihay Nijara Hernandez. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pakikisa sa layunin ng programa ito. Maraming salamat po PNN sa muling pag-imbita sa akin bilang inyong co-host. At binabati ko rin po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PIGAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano,
Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis. Ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat sila po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ako naman po si Jihaini Jara Hernandez, former Miss International Grand Winner, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.